si Renny GC. Ako naman ang father ni Renny G. Bali, kami nagmamanage dito sa loop namin. Kami dalawa lang. Nagpapalaro rin kami yung club namin, BSRPC, dito sa Bagong Silang. Matagal na yan, yung BSRPC na yan. Since nung 2002 pa, itinayo ko yung BSRPC. Hanggang up to the present, hanggang ngayon. Yan. Ayos pa naman, buhay pa naman ang club namin. Marami nang na-produce na nag-champion na sa mga big club. Mga naglalaro dito. Nanalo na rin sa flyer namin. Ito mga inakay ito. Bagong angyat lang. Nakaiwalay yung mga inakay niyo, sir? Nakaiwalay agad. North yan, North. Maliliit pa, hindi pa naiakit eh. Hindi pa kakain. Ito yung sound namin. Bali, ang nangyari, pinag-isa na namin yung mga natira nung North na derby, tsaka yung south ngayon, nililipan namin. Pinag-isa na namin. Dito, pasok ka. Ito mga south to. Ayun. Iba dyan, finisher ng North. Ang mga graduate ng Apari, Santa Ana. BBC, tsaka BBC, MMFC, Normante, SPC. Ako bilang talaga dito sa Bagong Sila. Umpisa akong mag-alaga talaga, 12 years old pa lang ako. Ang nga lang, hindi pa ako nagkakarera talaga. Yung mga street fight lang. Hanggang sa dumating yung time na yon, yung nauso na yung club. Ayun, nagsimula na rin akong magtayo ng club dito sa Bagong Silang noong 2002. Hanggang sa dumami yung mga club, marami nang nag-ibon. Club ng unang kong sinarihan, 1988 noon, natatandaan ko. Si Tommy De Vera, si Tommy Yu, ang founder ng club na yun. Ano ba yung sa 7th Avenue? NRPC. Yun. Yun ang may hawak nun si Tommy Yu. 1988 yun. From 1990s, 92, naglalaro ako. Hanggang sa nagtayo ako ng 2002. Kasabay niyo po ba yung MMFC na club na tinayo? Nauna pa ako. Ano na po kayo sa MMFC? Nauna pa ako. Talagang matagal po pala talaga yung club ng BSRPC, no, sir? Talagang unang-una nag-start ako talaga, naalala ko nga pala, 1994. Nagtayo kami ng rito. Kanya lang, wala pang cellphone dati, no? Walang network. Ang labanan namin dito, stopwatch. Tapos siguro mga 2 taon, 1994, 1995. Natigil kasi gawa nga nung mahirap talaga. Dahil walang network, walang cellphone, walang kundi stopwatch talaga. Tapos magtatao-tao kami. Meron kang tinatawag na, tawag? Watcher. Parang hirap naman pala ganun, sir, no? Parang ganun. Hindi, talagang ganun ang buhay ng mga nagkakalapatids eh. Kailangan mo magtiyaga para makapagkarera lang. Tapos kinukommute namin yung hagis nun. Commute pa? Oo, wala pa kasing totally. May mga club, kanya lang, minsan, wala naman kasing panahon na walang training ang club. Ilan lang kasi nag-ooperate ng club dito. Kinukommute na lang namin, nagsasarili kami ng hagis. Ganun ang ginagawa namin. Tapos yun, yung siningil namin sa mga player, halos wala rin natitira. Pang-commute lang ang perang ma-collection mo. Para maihagis lang yung ibon. Ganun lang dati noon, nung 1994, nung magtayo kami ng club dito. Saan yung pinakamalayang bitaw naman nun, sir? Ang natatandaan ko, Santiago Isabela. Santiago Isabela. Yung pinaka-final lap na yun, sir? Oo, last race na namin noon, Santiago Isabela. Mga ilang player pa lang, sir, para may idea rin kami. Siguro, kami rito, baka meron lang kaming, siguro mga 10 lang yata. 10 lang kayo? Ganun. Kasi sa totoo lang talaga, nung mga panahon nun, kukunti lang talaga naglalaro. Hanggang sa yun nga, nung 1995, natigil yun. Binuksan ko ulit nung 2002. Nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Yung anak mo, sir, siya na yung parang nagpapatuloy ng legacy mo sa pagkakalapate. Parang gano'n na nga, kasi wala na, tumatanda na ako. Si sir, ano pangalan mo ulit, sir? Jim. Kailan ka naman, sir, nahilig mag-alaga din ng kalapate? Nung una kasi, nangyari yun, taga-text lang ako ni Papa. 2008 yun. Nanalo kami nun sa ng second overall kami nung South. Doon parang nahilig na din. Parang yun yung parang wake up call. Ayun, 2008 nanalo kami nun. Tapos parang wala pa ako alam nun. Lahat nagturo sa akin, lahat ng nalaman ko, si Papa lahat. Ina-guide lang ako nun. Parang kumbaga, lukman lang na wala pang alam. Ito, gawin mo to, ganun. Hanggang ngayon, kaya na. Kaya na, kahit wala na yung ni Papa. Oo, nakaka-pwesto-pwesto na kahit pa.
Parang kayong umakot ng appliances dun eh, sa kay FPR. Ano yung mga napanalunan nyo dun, sir? Yung fundraiser? Yung fan race, Pahirapan yun, di ba, sir? first overall kami nun. Nakuha namin yung washing, tsaka tapos second overall din kami sa speaker naman. May cash din yun nakasama. Nasa pang 20k yata yung nakubra nyo nun, no? Mahigit pa. Oo. Grabe, no? Pinakyaw nila yung sa ano, yung gibaan yun, nung ano yun. May bagyo yun eh. Nung Solano, lap champion kami nun. Gibaan yun. Tapos nung sumunod uli, Santiago, yung isang ibon naman namin ang nag-lap champion. Kaya nag-first second yun. First second overall. Grabe talaga. Dalawang smash yun. Magkasunod. Nung nagsisimula kayo nun, sir, di ba? Yung vitamins ba ng Kalapate, ano yung mga pinapabaho nyo nun? Eh, di ba nauuso yung mga vitamins ngayon na parang mas high-tech na, no? Maraming high-tech ngayon na gamot sa totoo lang. Kanya lang, yan, mga dati na yan, yung Ideal, Supra, Vitabuli, Glocus, Electrolyte, Versalaga. Pasa hanggang ngayon, meron pa naman nun. Kung ano rin yung natutunan ko at nakagawian kong gamitin yun pa rin ang ginagamit. Meron lang akong mga pinasok na bagong gamot na tinatry ko rin. Baka pwedeng i-convert din sa mga gamot na ginagamit ko. Ayun, ganun ginagawa ko ngayon. Kaya nagkakarera kami, dito kami nag-aabang. Pagka mainit, dito may bubong kami. Hinihintay namin yung mga ibon, dumarating. Ito ang abangan namin. Yung mga ibon namin. Sanay sa stick yun. Oo. Walang nagsasayang na oras. Sa ngayon, sir, anong club yung mga nilalaroan nyo, sir? NSPC, MMFC, BBC, KFPR. yung KPR, naglaro rin kami. Tsaka dito sa BFRC. Yan. Sir, bilang isang club owner, ano yung niyan, sir? Mapapayo nyo sa mga gusto ring magtayo ng club. Pigeon industry. Alam mo, sa totoo lang talaga, ang pagtatayo ng pigeon industry, hindi iisipin mo kagad, gagawin mo. Napakahirap talaga kasi isa pa, magpuproduce ka ng truck. Magtatayo ka, kukuha ka rin ng mga tao mo na pwedeng mapagkatiwalaan mo. Kaya hindi rin basta-basta nagtatayo ng club. Lahat, gagastos ka, mamumuhunan ka. Hindi mo tiyak kung talagang magtutuloy-tuloy itong tatayo mo ng club. Pero para sa akin, pag nagtayo ka ng club, kailangan talaga nakapokus ka, harapin mo. Kung maaari nga, yung dayaan, yan ang iwasan mo rin. Lalo pa kung mga coordinator mo, medyo nasasabit sa ganun, napakahirap talaga. Kailangan talaga, medyo kukuha ka talaga ng, siguraduhin mo yung mga tao mo, nagagalaw dyan, maayos lahat. Sir, yung nasabi nyo kayo yung pinakaunang champion nyo, sir, no? Yung sa South ba yun, sir? Yung unang champion nyo? Nag-second overall ako kay Noble nun sa South hanggang Katbalugan, Samar Leyte kami. Wala pa silang Tacloban nun, sir? Wala pa. Wala pa kasi nung pangalawang taon yata ni Noble nagpalaro siya nun. Champion din tayo sa Katbalo. Lap winner ako ng Katbalugan, Samar Leyte. Parang young bird. Parang sir, kayo pala yung pinakakauna-unahan din na nag-ibon dito sa Bagong Silang. Marami sila. Marami rin Gaya nga na sabi ko, nung nag-alaga ako simula nag-alaga ako, nag-start ako 1988 ng yung pangkarera na talaga. Marami rin naman naglalaro na mahuhusay rin. Hindi naman tayo talagang mahuhusay. Mahuhusay rin mga naglalarong iba. Hanggang ngayon, lalo pa ngayon, napakaraming fansher. Talagang marami nang magagaling yun. Ang kailangan lang talaga nakapokus ka sa ibon mo at yung pinanggalingan din ng ibon kailangan magaling. Sir, magkano yung presyo ng mga kalapati nun? Mga pangkarera na talaga. Mahal din talaga noon, basta mga imported mahal. Pero kung hindi naman imported, hindi naman ganun kalaki na katulad ng imported. Mura lang din. Yun, makakabili ka rin yung talagang sa mga big loop 10. Dati yun Dati yun, sir, sa 10K na talaga. Mas malaki nung pera nun, di ba? Oo. Kung kukumpir, hindi. Pero ngayon, mahal na rin talagang ibon. Pagka bumili ka, pinakamababa, 30. Sa mga big loop, yung talagang nagpapa-import ng mga ibon. Kanya lang talagang kalidad naman talaga yung ibon. Kanya lang masyadong mabigat ang presyo.
Hindi katulad dito sa atin. Alam mo naman dito sa atin, pang ano lang naman tayo. Hindi kayang bumili ng ganong kalaking halaga. Medyo nagtsatsaga rin tayo sa mga island-born, mga apo-apo na lang. Basta ang ibon, pinagmulan, mainam, ayos na yun. Kailangan mong maayos na ibon ang bibilin mo. Sa mga newbie, sir, na gustong pasukin yung pangangarera, anong mapapayo nyo, sir? Ayun, kailangan nun number 1 talaga. Kumuha ka ng magandang ibon. Gumawa ka rin ng loop, yung tama naman, yung facility, magandang facility ng loop mo. Para, ibig sabihin, madaling magkondisyon ang ibon. Sa pagkain naman, tsaka vitamins, kailangan mo lang siguro yung tamang vitamins, tamang exercise training, tsaka yun, kailangan talagang magandang pinagmulan ng ibon. Oras, may panahon ka dyan. Pagka wala ka kasing panahon dyan, kahit maganda naman ibon mo, wala rin mangyayari. Ito, dito naman, bumaba kami. Ito yung mga kinakasa kong mga breeder. Sa ngayon, andyan, nakakasa ngayon yung mga pang-norte namin nandito. Yan din naman yung mga magulang ng mga pinanlaro rin namin na umuwi. Medyo nagkaroon din ng pwesto. Yan din yung mga yan, ginagamit namin. Bali, sarayin pa rin yung mga dati yung ibon, sir. Yung iba, bago na. Yung mga bagong kinuha ko kay Pakitong. Yun, marami akong kinuha dyan. Pero kay yung Pakitong. pinaka-baseline nito, Grisel pa rin namin. Oo, galing Hindi nawawala yun. kay Reiso. Ibon ni Reiso. Anong bloodline yun, sir? Nakilala kasi kami sa Grisel. Hindi ko natanong kasi nanggaling din kay Jerry yung nakuha kong Grisel. Yun lang ang sabi sa akin ni Jerry na Regalo lang. niregalo sa kanya ni Reiso. Hanggang sa nung magsawa siyang mag-ibon, kinuha ko naman. Yun ang binread ko. Yun, nanalo nga ako ng Katbalugan Summer Late, Grisel ang kulay nun. So, yung example yun, sir. Magpasang ngayon, makikita mo yung Sir, ito yung nagpapanalo talaga sa inyo, sir, no? Nakapahirapan, no? Smash yun, eh. Matitiba yan, mga Grisel. Love winner kayo nun, sir, no? Yung ano na yan. Alang hindi na Grisel yun. Ano na lang. Pagka kinakross namin sa kay Pakitong, nagdo-dominant color eh. Pero ito yung mga ano nun. Yan yung mga talagang kumakana sa inyo, no? Mga ganitong kulay, tsaka ganito. Yung lahi pa ng kala si Reiso, no? Oo. Tapos yung mga ganyan. Ganito pa rin, sir? Grisel? Ganyan. Talagang trademark nyo talaga yan, no? Oo. Nag-i-speed yun, yung anong speed niyan, sir? Pinakamabilis. Hindi rin pare-parehas eh. Ang kagandahan lang kasi pag nakakuha ka ng talagang maganda yung ano niya, yung performance niya. Mabagal siya, mabilis siya, ganun. Pero at least nag-i-straight. Pagdating doon sa dulo, doon mo siya makikita kung anong magiging standing ano niya, record niya. Ito naman, mga second overall namin, magulang. Ito. Nandito. Yan, nakakross naman kay Pakitong. Puro may pasok pa ng Pakitong, sir, yung pinaka-ano niya. Halos. Halos. Almost. Bandibrook. Yung pinaka-Pakito, sir, yung blood, yung baseline ng Vandenbroek. Kasi sa Johnson. marami akong kinuha kay Pakito. May cross ng Johnson, may cross ng Young Allen. Pero ang baseline talaga ni Pakito, Bandibrook. Baga di ba sa amin, Grisel, kay Pingo, Bandit Brook. Yun ang kinross ko sa mga Grisel ko. Kasi noon pa, nung nagpanalo ko noon, nakakuha ko kay Luis Q. Bandibrook. Yun ang siguro, yun ang pinakamagandang cross dun sa race yung nakuha ko. Mararami na sila ngayon. Pinocross ko ngayon kay Pakito. Kumuha ko ng mga Hindi kami ni Pakito. Baga hindi kami nagpupuro masyado. Kami, cross ng cross. Kailangan mo rin kasi mag-infuse pagka medyo lumalapot na yung mga yung mga line ng ibon na inaalagaan mo. Kailangan mag-confuse ka ng panibagong ibon. Na dun sa mga kalidad na makukuhanan mo, yung mga kilalang nagre-racing talaga yung magagaling. Mas better doon ka kukuha. Kaysa kumuha ka sa, alam mo naman dito, yung kwento-kwento, wala namang kwenta. Kaya mas sigurado, pumunta ka na, pumaning ka sa mga big loop, yung mga kilala talaga, doon ka kumuha ng ibon, mas maganda.
Kaysa naman magalatsamba ka ng ibon. Ito, nilaro namin ito. Ito yung nag-second overall ng fan race. KFPR, tapos dinerby rin namin to, nga lang, nung medyo alam na namin wala nang mapanalo sa KFPR, kinabig namin ng BBC. Ito yung mga tatak niya nasa baba yung nasa ilalim. Sa KFR, di ba, ano yan? Kahit butas doon, may chance din doon. May chance ano. Nga lang, ano na to eh, dalawa butas niya. Dalawa butas. Kaya wala na rin. Parang yung nanalo, alam ko, dalawa rin yung butas doon eh, no? Oo, pero ano na to, kasi kikwentahin mo lang sa speed eh. Sa speed, oh. Mabagal siya. Kasi puro smash nun, sir, no? Oo. Pero straight to, di ba, kayo sa BBC? Sa BBC, dumiretso to. Nga lang nakatok nung last lap. Yun lang, ano niya. Last lap lang, ano niya, binutas niya. Inabukasan siya. ano Bali ba? yan nangyari sa BBC noon, Santa Ana. Hanggang kinabukasan yung abangan. Pero maiksi lang. Hanggang, lang ata, 6:30. Dumating to, tanghali na. Sayang, no? Oo, sayang. Papartisana yan sa Allbird. Ito yung tatak niya, oh. Bali, ang line niyan, sir, yung pakitungo din. Oo, pakitungo. Ito, yung magulang niya. Na nakakross sa gristle namin. Yan mismo, yung parents nila. Tapos, ito naman, sa metro naman namin kinarera to, MMFC. Nabutas din to, hindi nag-straight clocking, pero yung mga club na under ni MM, may first overall, may third overall na nakadali. Ito. Ito yung mga tatak niya. Hindi na namin naasahan papasok sa overall. Nilaro niyo, sir, pang north? Oo, north. Ba't yung singsing niya, sir, pang south? Hindi, naglabas din si MM ng pang south. Pang south. Parang pang south. To? North to, pero additional ring lang. Okay. Kala ko pang south eh. Hindi, north to. Yun. May pasok din siya, sir, ng pakitungo din. Halos magkamag-anak to eh. Talagang ayun po yung maano sa inyo, sir, no? Pakitungo, no? Oo, nakakross sa gristle nga. Nga lang, pagka kinocross namin kay Pakitungo, hindi siya naglalabas ng gristle. Tapos, ito naman, may brown ako na patapos eh. Sa BBC naman to. Ito, nakaparty lang to sa Patibayan. Nabutas siya nung Apari. Tapos nag-clock naman siya nung Santa Ana. Yung tatak niya. Sa BBC. Apari lang talaga binutas niya, sir, no? Tsaka meron pa isa eh. Kandon, Kandon ba yun? 698. Sayang. Pero kahit pa paano, tumapos dito. Brown. Bago to. Sablon kay Pakito mo naman galing. Nung pumunta naman ako kay Pakito noon, hindi naman sabay-sabay kong kinuha. Siguro makatatlong panig ako kay Pakito eh. Halos taon-taon, ganun. Kumukuha ako. Depende sa ibon na meron akong 10,000 na binili, merong 8,000, meron ng mga 6,000, may 5,000. Mga finisher. Mga finisher yun, yung iba kinukuha ko. Dati pa yun, sir, ha? Dati pa. Grabe, no? Ayun, kaya malaki rin ang inabot nung ganun-ganun, bili-bili ako. Siguro 3 taong kung umanik ako nung nabubuhay pa si Pakito. Wala na, hindi na ako nakakapunta ron kasi wala na si Pakito. Yun lang naman talagang kakilala ko yun. Pagkano, doon ako kumukuha. Ngayon, wala na si Pakito. Pero kahit pa paano, may nakaiwan din sa akin mga line ng ibon niya. Ayan, sir, sa mga kunyari, naghahanap ng mga line ni Sir Pakito, nag-out din po ba kayo ng kalapate? Oo, marami akong ina-out pagka lalo pa nga ito, may mga inakay na to. Ito, sir, kagaya nito, sir. Oo, may mga yan, may mga sing-sing na rin ng BBC. In-out nyo rin, sir, kahit pag may bibili talaga. Basta babayaran niya yung halaga ng sing-sing, tsaka yung... Okay. Mura lang naman. Pwede naman. Mura lang naman yung sing-sing niya. Yan, yung may Pakito tapos yung gristle, yung line ng niya, yung trademark niya na line dito. Yun talaga. Yan. Ito, yan, anak ng finisher din na,
Super set winner namin sa NHPC. Ito, mga super set winner yan. Mga dito. Patungo rin to. Kunyari, may mga gusto bumili ng mga pang breeder na. Nag-out din kayo ng pang breeder. Pwede rin. Ang breeder. Nga lang, depende nga sa breeder na... Depende rin talaga, no? O, yan. Sino kaya maaaring kontakin, sir, kung sakaling may gustong mag-acquire sa inyo? Sa akin na lang. Yan. Lalagyan natin dito, yung pangalan ni sir. Yan. Diyan kayo mag-PM. O kaya, sa cellphone number, bibigay ko na lang. Yan. Ilalagay niya na lang dyan. Yan, lagyan natin dito. So, puro kumakana pala sa kanila yung pakitungo, tapos yung grisel na galing kay Rizzo. So, pa naman yung sir, ganyan talaga, may lumo talaga yun, sir? Oh. Ano yan nabibilad kasi sa araw, hindi maiwasan. Pero okay lang sa ibon? Okay lang naman, basta ito naman nililinis naman namin. Laging palit naman araw-araw. Kanya lang, may pagkain ngayon. Pero yung lumot, sir, okay lang sa ibon yun, sir? Okay lang naman, wala namang problema. Okay lang talaga. Hindi naman nakakasama sa kanila. Yan. Basta importante, Wag lang matayin. papalitan. Pagka naiputan, tapon, palit. Ganun Yan lang pala. kailangan gawin mo. Kasi may ibang love visit ako talagang may lumot din talaga yung mga ibang painuman din. Oo. Nila. Hindi, wala namang kaso. Okay lang naman. Basta importante, malinis lagi pagka ang inumin. Pag natayan, tapon, palit. Yun. Yun lang, wag lang pabayaan. Ganun, para hindi naman maano yung ibon. Sir, magamot din po ba kayo sa kalapate pag karera na? Oo, hindi naman natin maiwasan. Kanya lang yung tamang vitamins lang, tsaka tamang pagkain. Kailangan. Exercise. Yan lang kailangan niya, importante yan. Exercise. Tatlo yung kailangan mo, tamang pagkain, tamang exercise, tsaka tamang vitamins din. Lahat naman na nagkakarera, siguro naman gumagamit lahat ng vitamins. Kanya lang, yun nga rin, nasa ibon din talaga eh. Kasi kung Ibon, talaga. kahit anong gawin mong vitamins, kung di rin talaga mainam ang ibon, ganun din, mawawala rin, hindi rin tatapos. Kaya nasa ibon din. Pagka coach lang tayo, ang player natin, yung ibon. Sila talaga dapat. Kaya nga kailangan kumuha ka talaga ng mainam na ibon. Para makita mo rin kung ano talaga. Namamana rin kasi kung talagang champion ng ibon. So, ayun na nga mga kadabarkad sa mga gustong pumasok sa pigeon racing, lalo na dito sa Bagong Silang, Caloocan, ay maaari niyong kontakin sila Sir G. Yan. Sir, ano mga payong sir sa mga gustong pasukin tong pigeon racing? Dito naman sa amin, wala namang member dito. Kailangan mo lang talaga magpasukat. Air distance. Air distance kasi kailangan mo talaga yon. Alam mo naman Masaya dito, talaga ang BSRPC, pangmasa talaga. Hindi naman medyo may kaya mga tao dito. Marami ring mahirap na talagang hobby lang talaga nila na mag-alaga ng ibon. Gusto rin nila makarating ng malayo yung ibon. Ngayon, maipapayo ko rin sa mga member ko rito. Kailangan din yun na nga, mag-alaga. Kung kukuha sila ng ibon, yung talagang pinagmulan din mga champion, maaari. Saka tutok sa ibon, bigyan nyo rin ng oras, hindi yung minsan isang beses nyo lang pakakainin ng ibon, minsan walang inumin, kawawa naman yung ibon, wag nyo namang gawin yung ganun. Kailangan mo talaga tumutok din, may oras ka, hindi yung napapabayaan yung ibon. Ayun, sa mga dito naman mga membro ko, wala namang mahirap dito kung gusto niyo maglaro sa akin. Kailangan nyo lang talaga magpasukat. Sir, matanong ko lang, para magkaroon ng idea yung mga hindi nangangarera, magkano po ba yung sukat na tinatawag na yan? Ano lang naman, 150 lang naman. 150. Makakalaro ka na po niyan, sir, dito. Makakalaro ka Member ka na po agad dun, sir. Oo, parang member ka na pero wala na kami membership rito. Magpasukat ka lang kasi kailangan mo yun. Eto, nung naglaro kami nitong this year na to, ng Norte, etong mga nakuha namin ng trophy. Dato, sir? Lahat yan. Grabe. Ano yung pinakamalaki, sir? Mula sa laro namin na pan race, sprint, North, ng Derby, halo-halo na yan. Yan ang mga nakuha namin. Ito yung ibang mga trophy ko. Yung iba kasi nito, may mga humingi sa akin, iba binigay ko na rin. Kanya mga sprint lang naman ang napanalunan ko, yung mga malalapit na. Masira din. Yung iba naman nasira na. Ito na lang mga natira.
Ito, almost karamihan to mga pag naglalaro ako ng derby. Yan. Grabe. Ito yung pinaka niyo, sir, no? Sa MFC to, no? Sa MFC. 2008. Grabe, oh. Mga ilang, ano kayo, sir? Ilang kayo naglalaban yan, sir? Nung kala Noble, may 1,000 plus yata. Marami pa rin pala, no? Marami rin yun. Yan. Lap winner, ito yung lap winner. Ito, sir, parang kakaibang trophy naman to. Ito, yan yung ano, yung sa panty pa. Ito sa Pansy. Ano yun, Ito sir? yung sa Anong trophy pansin naman yan, sir? Hindi, baba mo pa, pakita mo. Ano nung nagpunta kami ng World Trade noon, nagdala ako ng Pansy noon. Talagang target ko maglaro rin ng Pansy kasi wala nga akong panahon. Ito, nakapanalo rin ako pang third yata ako noon. Unang ano mo yan, sir? Oo, unang sali ko sa World Trade pa. Grabe, nanalo pa, no? Fancy pala to. Nakakatuwa rin. Tapos ito, karamihan. Ito na yung Ito, puro mga racing na yan. racing na talaga to. Oo, lahat. Ayan, no? First place. At Balogan. 2009. Tapos, Yung iba dyan, matatagal na. hindi na mabasa, sir, no? Yan. Talagang ano na talaga kayo, sir, ah. Yung ano yung sa ano, pagkakalapate, ah. Ay, Ilang hindi. dekada na. Ganyan talaga. Pag hobby mo talaga, ang ano mo, mag-alaga ng kalapati, ganyan talaga. Sir, matanong ko lang ba, sir, nag-ano rin po ba kayo? Nag-herbal din po ba kayo? Ay, oo, siyempre. Basta maayos naman sa ibon na i-apply, gamitin. Yan. So, dahil nag-herbal sila, sir, ipapatry natin tong Probatonic ni Immuno Booster. Ayan. Sir, maaari nyong subukan sa ibon nyo. Yan. Ayan yung ano, yung Probatonic ni Immuno Booster, ayan yung ano, probiotic niya. Yan. Naubusan kasi ng isa yung pang-flashing. Mas maganda Ano rin to, sana. gawang Pinoy. Yan, gawang Pinoy. Gawang Pinoy to. Yun. Paano gamitin? Hinalo lang sa tubig, pwede rin sa patok. Yung ano, literal na paggamit ng ano, probiotic. Yan. Ito yung mga probiotic lang ng ibang... Walang overdose. Wala kasi ano siya, tawag dito. Yan lang, organic. magkakaiba sila ng gawa. Saka nga pala, pakisuportahan nyo naman yung One Loop Race ni Noli. Nakakabit yun sa amin, tapos ang laban din nun sa BBC yata ang derby nun. One Loop Race, pero dito banda, sir, yung sa lugar ng ano? Oo, papablog ko sa'yo para makita nila. Ayun. Magkano naman, sir, yung mga Malapit entry na doon? matapos ang ano nun, ang loop. May Ginagawa pinagagawa natin- siyang malaking loop ginagawa eh. nila ngayon eh. Saktong-sakto para sa mga taga-North Caloocan yan, Alam ko, January ang pasahan nun. Magkakaroon ng one loop race ang bagong silang. Pero ipapasampa sa BBC. Dito ang training nun. Dito. Race. Okay. Tapos, alam ko sa BBC nila i-derby. Ganun din. Parang mag-e-entry din ng ano, entry fee din ng sa BBC. Tapos bukod pa sa laban ng One Loop Race. Yun. Yan, supportahan natin mga ka-Dabber Cards yung pa One Loop Race. Ang pangalan, sir, ulit? Noli. Noli. Anong club yun, sir? Ang pangalan ng club nila? BSOLR. DSOLR. So, ayun mga ka-Dabber Cards. Sir, maraming salamat, sir, sa pag-5 visit. Si Sir G, ang pinaka-founder ng BSRPC, Bagong Silang Racing Pigeon. At syempre, yung kanyang anak nagpapatuloy, si Jim. Yan. Salamat. New Rebooster.